Hi everyone! Ayan, so welcome sa ating discussion sa Introduction to Psychology wherein in-overview natin yung ilan sa mga pwede niyong i-expect para dito sa ating program na psychology. Ngayon, let's focus on statistics and research, no? May few lang tayo na pag-uusapan, no? So for sure, dahil sinabi ko statistics, baka iba dyan magugulat. What? May math sa psychology? Yes po, no? Maraming mga subjects na pwede ninyong makita sa psychology. Meron tayong psychological assessment, meron tayong psych stats, meron tayong experimental psychology, and yung mga iba pang bahagi ng science tulad ng physics, meron din siya. Algebra, kasama din yan. So, kumaga, parang hindi talaga tayo makakalayo sa math. And kailangan din natin siyang aralin kasi nga, kung tayo ay nagiging, alam mo yun, scientific na discipline, bahagi talaga dito yung pagka-quantify. I feel like yung isa sa pinakamahirap na bahagi ng program na to, yung sinusubukan mong i-quantify yung mga bagay na hindi mo naman talaga totally na-observe or wala, hindi siya tangible, di ba? Like, mamaya mapag-uusapan natin later on yung mga psychological constructs na yun or concepts na yun. Okay? So, in terms of constructs, kasi dahil nga na-mention ko na ngayon yan, when we talk about constructs, syempre yun lang yung term niya, pero concepts yan, no? Yan yung mga intangible, no? Or yung mga ideas, concepts na hindi natin directly talaga totally na measure. So, example nito ay halimbawa, depression na lang, halimbawa, ano pa, altruism, hope. Direkta mo bang nakikita yan? 'Di ba? Those are constructs, no? Yung mga bagay na hindi natin directly na measure. Pero sa psychology, sinusubukan natin siyang gawa ng paraan para ma-conceptualize, ma-operationalize, para kahit papaano nagkakaroon tayo ng idea kung paano natin siya susukatin. Kaya nga tayo may mga specific test, 'di ba, na po pwedeng mag-measure ng mga constructs na gusto natin. Kaya na may mga psychological tools na available. At ang mahal-mahal niyan. O, halimbawa na lang sa atin sa university, di ba? Ma-observe natin kapag pumasok tayo dun sa testing area, ayan, ang daming mga test doon na available. Intelligence test, ako, pagka mahal-mahal, 6 digits yun. O may emotional ano din dyan. Yung EQ test na available. O yan. May mga personality test din. O personality, construct din naman yan. O paano mo ma-measure ang personality, 'di ba? So kailangan i-conceptualize natin, i-operationalize natin. Pero bago tayo tumungo doon, syempre dapat maunawaan mo natin yung foundation or yung mga basic concepts. Paano natin yung ginagawa? So, para kahit papaano magkaroon kayo ng glimpse, no, sa trabaho natin dito sa profession, 'di ba? So, pag naging psychometrician ka, yun yung ilan sa mga pwede mong gawin, 'di ba? Mag-develop ng test, mag-localize ng mga tools, makipag-work kayo sa mga psychologists para makapag-develop tayo ng mga specific test para ma-measure natin yung gusto nating ma-measure. Most of the time kasi, binibili lang natin yung mga commercially available na mga test na nanggaling sa Western. So kaya ang mahal-mahal, nag-aangkat pa. Pero kung meron tayong test na available, 'di ba, mas mura siya. Ayan. Kaya ina-encourage talaga tayo na gumawa talaga ng test. At saka base yun syempre sa kung ano yung profile nating mga Filipino, 'di ba? Yan. Syempre, hindi mo porket gumawa tayo ng test, pang atin lang yung norms na gamit. Syempre, pag mga ganyan, kino-cross-validate naman natin siya. Para syempre, makita mo din naman yung, kumbaga, position or yung grupo na to, halimbawa mga Filipino, no? In comparison sa ibang mga groups din, di ba? Na taga ibang bansa, o nasan tayo? So, may mga ganun din, no? Pero going back, yun yung mahirap sa, sa trabaho natin, no? Inaaral natin yung mga constructs na to. Okay. Para dito sa chapter na to, yan ang gamit natin na mismong reference. So, pwede nyo siyang i-download para syempre, makapagbasa kayo, no? Further sa part na to. Kasi yan din yung sinasuggest ko na book for psychological statistics. Ayan. Syempre may psych stats tayo, no? So, hindi naman ito kabuuan ng psych stats. Magkaroon lang kayo ng idea. Oo. So, yung foundation ng most major subjects in psychology, talagang meron siyang math. Ayan, yung mga na-mention ko kanina, yan yun, no? Talagang may math po tayo.
And pagdating sa statistics, 'di ba? Pinag-usapan na natin kanina pa yung pagka-quantify. Maganda ma-describe natin ano ba ang statistics, ano ba ang psychology para makita natin ano ang psych stats, 'di ba? So pag sabing psychology, systematic study of behavior and experience. Nagbago na yung definition, 'di ba? Hindi na siya basta lang ng patungkol sa mental processes but more of experience, no? Kung tutusin, mas maganda yung definition ngayon kasi before and of mental processes, parang ganyan. Psychology study of human behavior and mental processes. It seems like yung definition na ganun, nakafocus lang siya dun sa mental processes, 'di ba? Parang brain lang siya. Pero right now, ma-observe natin experience, mas malawak siya, 'di ba? How these people, no, experience, no, yung mga nangyayari sa paligid nila, 'di ba? O kaya na-experience yung isang tao, experience yung isang pangyayari, di ba? So, mas malawak yung definition niya, mas maganda siya. Yan. So, ngayon, when we talk about statistics, set of mathematical procedures for organizing, summarizing, and interpreting information. Yes, yun yung ginagawa natin sa stats. Di ba? Kasi sobrang dami ng mga numbers na available. Nakakalula siya at nakakalunod siya. So, statistics can actually help us to uh, make sense of the data. Di ba? And kung pagsasamahin natin yung dalawang word na yan, psych stats, so ito yung application ng statistics to study behavior and experience. Of course, no, at first, kapag narinig natin yung psych stats, intimidating talaga siya. Pero of course, kapag pinag-aralan din naman natin yan, hindi naman pala siya super nakaka-intimidate. Alam mo yun? Meron lang talaga tayong dapat na i-follow para maunawaan natin kailan natin gagamitin yung mga statistical treatment. Pero dahil hindi naman ito psych stats, di natin ma-describe ng malalim yung mga parts na yun. At least magkaroon lang kayo ng idea paano ba itong stats, paano din ba siya sa research. So, yun. Para alam niyo naman na meron kayong preview, no? Since intro to psych. Kaya ngayon, sinasabi ko pa lang sa inyo, wag po kayo na ma-intimidate. So, meron tayong dalawang approach in terms of statistics, no? It refers to collection of quantitative facts, and it refers to branch of mathematics concerned with methods in describing, analyzing, interpretation of numerical facts. So, yun yung dalawang approach natin. Kokolek ka, tapos apply mo yung mga methods na na-mention natin in terms of describing, analysis, and interpretation. In terms of in terms of stats, or sa research na quantitative, ito lang yung isang side ng psych, ha? Kasi meron pa tayong other side ng psych na kung saan yung way natin ng pag-manage ng data ay qualitative naman. So, generally, kapag pinag-usapan natin yung quantitative part ng psych, 'di ba? Dito natin nakikita yung mismong pwedeng breadth, 'di ba? Or yung halimbawa lawak nung data, 'di ba? Yung number na ganyan. Pag qualitative naman na approach yung gagawin natin, which is ma-encounter niyan sa field methods, 'di ba? Sa research ninyo. Dito naman papasok yung depth, yung lalim. So kung sa quantitative, may mga numbers 'yan na nagre-represent specifically dun sa kung ano yung gusto nating ilagay na equivalent. Kuwari, 1 to 10, kuwari in terms of rating, 10 yung being the highest na nagde-describe particularly kung gaano ka na-satisfy sa na-experience mo. So, 10 yung highest. 'Di ba? Kahit naman lagyan natin na 10, mataas yon tapos lagay, ibig sabihin, highly satisfied, kunwari. Gets mo yun na highly satisfied, 10 mataas siya, pero yung depth, wala, 'di ba? Hindi mo pa din alam kung paano mo nasabi na talagang highly satisfied ka dun sa na-experience mo. Yun yung limitation ng quantitative. Kaya may part ng psych na nagkakaroon tayo ng discussion at saka nagiging bahagi siya ng research na may qualitative approach tayo para malaman natin yung lalim nung bawat karanasan. 'Di ba? Parang halimbawa kapag pinag-aralan natin yung mga tao na karanas ng trauma, 'di ba? Hindi naman laging parang alamin mo lang yung pain niya na 1 to 10, 'di ba? Para i-rate mo yung pain na yun. Para maintindihan mo yung lalim ng traumatic experience na yun. For instance, o kaya naman yung condition ng meron siya, 'di ba? Condition ng buhay na meron siya. Nagkakaroon tayo ng qualitative approach, 'di ba? Doon dinidescribe ng maigi, ng malalim yung karanasan niya at nalalagyan ng kulay. Naunawaan mo yung human side niya na magkakaroon ng connection, 'di ba? Nandun yung mas nadadama mo siya. So yung quality ng mismong research, makikita mo yun sa part ng qualitative.
Although may quality din naman yung quantitative. Pero again, it has its own limitations eh, 'di ba? Ayun, tulad ng nasabi ko, ito yung part ng stats. Oh, at least binibigyan ko kayo ng idea na hindi lang tayo quantitative at hindi dapat mababa ang pagtingin natin kapag quali yung isa, hindi na yun maganda. No, nandun yung ganda din nung mismong research na yun kasi mas nakikita mo din yung lalim at nade-describe talaga maigma kapag develop ka pati ng mga model doon. 'Di ba? So going back, yan yung approach natin sa stats, no? Okay. Syempre, may purpose yung stats natin. Yan yung kanina pa natin nasasabi na in-organize niya, sinasummarize niya. Kasi mas maintindihan natin yung data, tama? Para bang nagre-review ka ng dapat mong pag-aralan sa particular subject. Sobrang kalat niya. 'Di ba? Sobrang hirap na ma-retain yung information if it's not organized or summarized. So kapag may statistics tayo, yung mga numbers na to na may make sense siya kasi na-arrange natin siya ng mas maayos. Parang sa mga scores, 'di ba? Paano kayo nabibigyan ng grade na mataas? Like, ano ibig sabihin ng uno? Paano nag-come up dun sa idea na uno or 1.25 or 1.5 yung grade mo? 'Di ba? Yun na yung equivalent nun eh, 'di ba? Yun na yung parang nandun na, yun na yung pinaka-equivalent na naging grade mo. Pero syempre, nag-start yun dun sa raw score. Sa raw score, make sense pa yun. From raw score, eventually, itatranslate yan, itatransmute yun, di ba? May transmutation table. Nang ibig sabihin dito sa raw score na to, ito siya. Di ba? So, na-organize, summarize, nagkakaroon ng idea tayo kung ano siya. Di ba? At nakikita mo tuloy kung relative to your classmates, halimbawa, doon sa mismong group ng ano ng mga nakakuha ng same grade. Pang ilan ka or pang ano yung position mo doon sa grupo ng mga estudyante na to. So, kahit papaano nagme-make sense tapos nako-compare mo kahit papaano no yung iyong grado. And of course, meron din tayo no na pangalawang purpose natin is for us to answer questions no. Yun naman talaga din yung purpose ng stats natin. Ma-identify natin generally yung conclusions. Kaya dito, pag nagsastats tayo at ginagamit din natin siya sa research, may mga kailangan tayong i-reject, like null hypothesis. 'Di ba? So, pag na-reject mo yung null hypothesis, 'di ba? O, yun ang sinasabi, there's no significant difference, ganyan, or there's no significant relationship, ganyan-ganyan. So, pag na-reject mo yun, ibig sabihin, meron siyang significant difference or meron siyang significant relationship, etc. Depende kung paano mo na-state yung hypothesis na yun or null hypothesis na yun. Mapag-aaralan pa natin siya sa research tsaka sa psychological statistics. Pero generally, ganun ka powerful si statistics. Sa sobrang gulo ng mga datang meron ka, naiintindihan mo tuloy siya kasi na-arrange natin siya. Mas nagme-make sense. Ayan. No? Meron tayong tinatawag na descriptive stats, inferential stats. Both naman to part ng research, no? Pag descriptive stats, yun, of course, yung pinaka-focus nito, procedure siya for summarizing, organizing, simplifying data, meaning, kunwari, ito yung mga scores, di ba? Yan yung, sa 50 na mga students, ayan, nag-take sila ng 20 item test, di ba, or quiz. So, yung 17, 18, 19, 16, 15, 10, 4, 5, yan. So, i-arrange yung lahat ng scores na yon highest to lowest. Makikita natin sino yung mga, tas itatabulate yan, okay, from, kunwari, example lang to sino ang nakakuha ng 5 to 8, ganyan, or 5 to 9, ganyan, or 5 to 10. So, tinatali siya. So, sinasummarize yun. No? Pag natabulate siya, nagkaroon ng frequency, ano, di ba? Distribution, na-organize yan, na-simplify siya, yun. Descriptive stats yun. Yun, dinidescribe, dinidescribe kung ano yung mga scores na nakalap natin. Sa inferential statistics, from the word itself na inference, di ba? You're trying to make sense or making conclusion based dun sa kung ano man yung information na nakuha mo. 'Di ba? And yung generalizations na to, 'di ba? Nanggaling siya sa particular population or sample from the population, target population natin. Yun. So, inferential statistics. So, dito, pwede ka na mag-generalize kasi nga, from the sample ng isang population, yung sample na yun, syempre, kinumpute mo yun, di ba? Makikita mo na mismo kung may significant ano ba yan, etc. Pwede mo ma-generalize. Oo. So, inferential stats yon. Okay?
O, ngayon, dito naman tayo. Tignan natin dito. Oh, number of mental health resources, number of people affected by typhoon and its impact on their well-being. Yung purpose nito, kung bakit may ganito tayong dalawang magkaibang statement, para makita niyo yung difference ng descriptive stats and inferential stats, kung papaano siya. Oh, so from there, ano masasabi natin? Yung number of mental resources, mental health resources dito, tinatanong lang naman ano ba yung number? So description lang naman siya, 'di ba? Yan, descriptive stats to. Pero halimbawa, ang question natin is yung number of people na affected ng typhoon, ano impact nito sa well-being niya? Ang lalim ng question, 'di ba? Hinahanap mo na yung impact. So anong ginagawa mo dun? So, hahanap ka ng mga type of people na affected ng typhoon from the sample. Kailangan mo silang kunan ng data para malaman mo kung ano naging impact nun sa well-being nila. So, more likely, magbibigay ka ng psychological tool, no, na po pwedeng magme-measure kung paano naapektuhan yung kanilang well-being. So, kailangan maghanap ng test instrument that will measure the impact of typhoon sa mental health nila, well-being. So may mga available na ganong klaseng mga questionnaires or test instrument. So nasagutan nila yon, yung test instrument na yon. And from the test instrument, syempre, organize mo din yun. And then may computation na dito na iba pang inferential stats na dito na tayo gumagamit ng mga statistical treatments such as halimbawa, yung mga um, depende kasi kung paano yung intention mo sa paggamit no ng data. Ayan, nandiyan na yung mga example natin. Um, yung sa correlation, 'di ba? Pwede 'yon. Oo, pwede naman tayo maghanap ng mga ayan, Pearson R, halimbawa, ganun. Spearman, 'di ba? Okay, so 'yun, depende 'yun sa atin kung ano yung paano natin siya gamitin, kung may difference ba hahanapin natin, depende din, may ibang statistical tools na gamit yan. Pero generally, sa paglalagay pa lang dito sa statement, malalaman mo na kagad na, inferential stats siya. Kasi, kailangan mo magkaroon ng inference conclusion kung gaano, no, sila naapektuhan ng typhoon, oo, at paano naapektuhan ng kanilang mental health or yung kanilang well-being. O doon, inferential stats na yan. Di ba? So, kita mo yung malaking difference. Pag descriptive stats, pag organize, di ba? Pag describe lang, pag interpret lang, ng mga simpleng data. Pero pag kailangan mo na magkaroon ng conclusion, generalization from one sample to another, di ba? Kailangan yan, inferential stats na yung ating treatment. Okay? Malinaw, ha? Ayan. So, both naman yun present sa research. 'Di ba? So, kailangan lang magamit din natin or ma-describe ko sa inyo yung mga usual jargon na ginagamit natin sa psych, population, and sample. So, nakikita nyo dito, 'di ba, sa picture natin, yung naka-green, may green na, na parang, um, yan, yung green natin, square, it deals with population. Yung circle naman, which is a subset of the population, ang tawag dyan ay sample. Di ba? Meaning, sila lang yung selected from the population. So, sa dami ng yan, which is yun yung population natin, study interest natin, kukuha lang tayo ng sample. Bakit ba natin ginagawa na kumukuha lang tayo ng sample? Well, syempre kasi hindi naman, ang hirap naman kasi kung lahat ng tao bibigyan mo, di ba? And tsaka sa pagkuha naman natin ng sample, meron din naman tayong fina-follow na procedure. Hindi naman yung kukuha tayo na, kukuha lang ako ng 10. Kailangan ma-justify mo bakit 10, di ba? Yung mga 10 na yan, madami yan sa qualitative. Pero pag yan ay halimbawa quantitative, kailangan meron tayong measurement. Ang dating ginagamit is Leibniz formula. Pero hindi ko na kayo i-overwhelm. Baka ma-overwhelm pa kayo dun sa sinabi kong formula nun. May iba pa tayong approach na ginagamit para malaman natin ano ba yung mas tama na number of sample lang mula dun sa population. Kasi kailangan significant din yung sample size na kukunin mo out of the large data, which is yung population. Okay? So, sample lang talaga. Kaya halimbawa nakarinig kayo sa mga SWS survey, sabi ng mga sa mga Pilipino, lumalabas, nangunguna sa kanila ang blah blah blah. So, syempre may iba dyan magsasabi na parang, di naman ako nakuna ng survey na yan, hindi naman ako natanggap dyan, tsaka paano, mali ang survey na yan kasi di man nakadaan sa bahay namin yun. Kasi hindi naman sila naging part ng sample. Diba? Pero yung mga SWS survey, yung mga Pulse Asia, lahat ng yan,
meron silang target population. Tapos sa population na yun, kukuha lang sila ng sample size. Ganun. So, hindi talaga expected na buong Pilipinas dadaan doon sa pagsusukat. Oh, pipili lang talaga ng sample size yan. Okay? Ayan na, malinaw na. So sa statistics din, in terms of research context, baka sabihin naman ninyo, eh, di naman yan totoo eh, kasi blah blah blah, mali naman yan. Eh, alam mo yun, masyadong skeptic, no? Pag nagko-compute naman din tayo, pati yung standard error of measurement na may measure natin siya. Sa sampling error, nakikita din natin yon. Kino-compute na rin natin yon. Natitake into account na natin yung mga possibility na may error siya. Kaya tayo, di ba, kapag nagki-claim tayo, pag based on research, sinasabi natin kung ano yung lumabas nung sa research na yun. Hindi natin siya kiniklaim as if it's 100% right. Hindi ganon. Kasi, kiklaim mo lang yung mga bagay na sakop ng mismong pag-aaral na meron ka. Hindi tayo entitled. Kaya nga minsan inisip ko, parang hindi naman totoo yung sinasabi ng mga tao na mayabang ka kapag researcher ka. Actually, ang humbling nga ng experience na researcher ka kasi ang mga researcher hindi yan nagkiklaim ng something na wala sila. 'Di ba? Sa paggawa pa lang ninyo ng thesis ninyo, kung gagawa kayong thesis, gagawa ka ng mga research, 'di ba? May part doon, 'di ba? RRL, Review of Related Literature and Studies. Oh, bakit ka kumukuha ng RRL? Kasi doon, humble ka eh. Paano humble? Ito yung gusto mong pag-aralan. O, sa RRL, sinasabi mo dito, sabi ng ibang mga researcher, di ba? Para masuportahan yung sinasabi mo. So, hindi ka gumagawa ng pag-aaral out of nowhere. Hindi ka gumagawa ng pag-aaral na base lamang sa opinion mo. Naghahanap ka ng ano din, ng iba pang mga existing literature para meron kang basihan kung bakit mo ginagawa yung ganitong klase ng pag-aaral. 'Di ba? Na humble siya na experience. Sinasabi mo dito yung kaalaman mo at tinitignan mo, suportado siya na iba pang mga tao nag-aral din dun sa interest mo. 'Di ba? 'Di ba humble 'yon? Hindi pagmamalaki 'yon, 'di ba? At hindi ka nagki-claim ng mga bagay na wala doon sa pag-aaral mo. Kaya nga may scope and limitation din tayo, 'di ba? Sa research. O doon pagpapakita na may intellectual humility. O actually, mas mayabang ka kapag kung ano nung sinasabi natin na ito ang sabi ng research ko, pero wala naman pala. Diba? And more likely, hindi naman ganun ng mga researcher. No? So, pag nandito tayo sa program ng psych, kung ano yung ating pinag-aralan, yun lang siya. Hindi tayo nagkiklaim ng mga bagay na hindi naman natin talaga totally sakop. Unethical yun. Okay, so ngayon, describe lang natin ng konti. Ano ba ibig sabihin ng sampling error? Pag sabing sampling error, discrepancy siya or amount of error that exists between sample statistic and population parameter. O, example nito, ano yung example ng sampling error na to? Ito yon. So, kung meron tayong 1,000 college students. Okay? And may kita natin dito sa population parameter, average age dito ay 21.3 years, IQ 112. Mas madami babae kumpara sa lalaki. Is tulad ng sabi ko, 'di ba, sa population kumukuha lang tayo ng sample. O di kumuha ka kunwari sa 1,000 student, kumuha ka lang ng 5. 'Di ba? So, dalawang researcher yung gumawa. So, may sample 1, may sample 2. Sa sample 2, kumuha lang din siya ng 5. Sa 5 na yun, syempre, kukunin mo yung demographics, 'di ba? Kunin mo yung average. So, lumabas dito sa sample statistics nila, average age ay 19.8. Meron bang difference yung average age ng sample 1 o dun sa mismong population? Kita mo meron, 'di ba? Kasi 21 yung na-compute eh. Based dun sa 1,000, 21.3. Dito sa 5, meron lang siyang 19.8, 'di ba? May change. Pag sa average IQ, ang laki ng difference, 'di ba? 112 dun sa population, dito, 104 lang. 0.6. O, di ba? Ang laki ng difference. Sa kabila, ganun din. O, iba din. IQ niya is 114. Mas mataas ng dalawa, halos na points, kumpara dun sa mismong population. So, yun yung example nun. Siyempre, kapag dudukot ka, kukuha ka ng sample, 'di ba? Sa isang population, may mga pagkakataon yan na may mga difference yan sa bawat sample size na kinukuha mo. Alam naman natin yun sa metodong gamit natin. At yun yung tinatawag natin na sampling error. So, natitake into account na natin yan sa computation. Okay? Alam naman natin siya. So, pinapakita lang natin dito na tayo sa research, natitake into account na yun. Okay? So, kaya nga kinukompute na yan. Halimbawa, dun pa lang sa mga, ano, no, pag magkakaroon na tayo nung, ano, no, yung interpretation, halimbawa sa social science. Sa social science, di ba, yung
alpha natin, yung ginagamit natin para para i-reject natin halimbawa yung null hypothesis. May pag social science yan 0.05. So around 95% pwede kang precise. Pero kapag nanggaling ka sa program na talagang kita natin yung may exactness, halimbawa physics, ganyan, 0.01 yan. So nandun yung pagiging accurate or precise na 99% yan tama. So, nandun yung expectation na dapat mas mababa yung chance na alam mo yun, may contamination dun sa mismong data and all that. Sa atin dahil social science tayo, yung 0.5 na yun or 5% din, malaki siya na room for error, 'di ba? So hindi pati sa pagki-claim, pinapakita na kagad natin na okay, may 5% chance 'di ba, na may error diyan. Tinitake into account natin 'yon. So hindi siya 100%. And okay ba 'yon? Tama. Kasi syempre, total lang hinahandle mo ay tao, mataas naman talaga yung chance na hindi yan talaga 100%. Unless syempre kung ang nature ng gagamitin natin or gagawin natin sa pag-aaral na to ay experimental research. Sa laboratory yan, talagang maliit yung chance na may contamination kasi talagang controlled siya. Pero kapag kunwari yung mga psychological constructs na gusto mong pag-aralan at nasa normal na mga settings, 'di ba? Kailangan may mga 5% room for error, like 0.5 talaga siya or 0.05. Parang ganyan, 0.05, no? Ayun. So, yan. Goals of behavioral research, we have basic tsaka applied. So, to understand psychological processes without regard for whether or not the knowledge is immediately applicable. So, usually mga theoretical, yan, di ba? Basic yan. Applied, to find solutions for certain problems rather than to enhance our general knowledge about psychological processes. Sa applied research natin, usually ito yung mga ginagawa natin na ayun, kumbaga, hinahanap mo na talaga yung solution, i-apply mo na talaga siya. So, yung mga pag basic and applied, kaya kapag gagawa ka ng research mo, ano ba yung point mo kung bakit mo gagawin yung research mo? Halimbawa, kami ngayon currently, applied research yung ginagawa namin about sa isang pag-aaral tungkol sa leadership style, ganyan. Applied. Kasi gusto na namin i-apply yon in terms of pag-develop ng mga programs, no? Hindi siya basic na talagang yung process niya ay talagang laborious at exhaustive, no? Mas mahabang oras kung paano siya gagawin. So, ganun, no? Ayan. So, may mga difference din siya. Mm. So, yung goals ng scientific research natin, syempre, describe, explain, predict. Actually, kulang pa yan, control. Tsaka kulang pa yan, influence. Ayan. So, yun. Yun yung goal ng scientific research natin. So, to describe, example, buying practices of mothers, study habits of students, generational difference in leadership style. Ayan. So, pag-explain naman, nandito yung mga example natin na bakit ganito yung mga certain things or phenomena. 'Di ba? O kaya pag-predict, syempre gusto natin na paano ba natin masasabi, paano ba natin mapipredict yung success halimbawa or yung academic success ng mga students, mga ganyan. Prediction yun. So may mga specific na statistical tools na pwedeng gamitin na aligned sa kung ano yung goal natin for this particular research. Matutunan niyo yan sa PsychStats. So, strategies of behavioral research, meron tayong descriptive, correlational, experimental, and quasi. Okay, dun muna tayo sa part ng ano no ng um descriptive tsaka correlational. Oo. So, isa descriptive na discuss naman na natin siya kanina, 'di ba? Yung in terms of descriptive, usually summarize, pag-summarize, pag-analyze ng data, particularly pag-describe. Lahat naman yan ay nasa part naman ng research, no? Pero halimbawa on how we make sense the data, like kung paano tayo magme-make ng inference or magko-conclude, nakadepende yun doon sa kung ano yung ating intention, no? O gusto mo ba makita yung relationship? Gusto mo ba makita yung cause and effect?
Ayan. So, ngayon dito tayo sa relationship between variables. Ito yung correlational. Oo. So, kaya lagi natin sinasabi na ang correlational, hindi siya yung cause and effect na, kunwari, meron tayong manipulate dito, tapos biglang mag-change ito. Hindi ganun ang correlational, no? Kainis, kung kailan magsasalita, saka, Talaga siya dito sa labas. ayan, sa example natin, makikita natin dito, eating and sleeping patterns. Gusto natin malaman kung meron bang relationship yon, no, dun sa mismong academic performance. Oh, so anong gusto natin tingnan dito, no, ng mga individual variables? So, ano yung individual variables? Eating pattern, tsaka sleeping pattern. So, meron bang impact yon or somehow relationship sa academic performance? So, pag-aaralan mo siya. Correlational method yan. Okay? Ayan, so pakita ko lang din. Correlational method, ayan, dito, ayan yung mga variables natin, ino-observe siya. And para ma-identify natin yung relationship. So, halimbawa, na-mention ko kanina yung sleeping patterns, 'di ba? So, tingnan natin kung meron bang relationship siya sa academic performance. Kunwari, meron tayong nakalagay dito na table, no? Student, tas wake up time, academic performance, may kita mo siya. Tapos, pwede mo siyang i-plot, no? Pagka-plot niyan, makikita mo kung meron siyang relational or relationship based dun sa pattern. O dito makikita mo, meron siyang, may nakikitang parang connection, di ba? Nakalinyang ganon. Oh, so, ibig sabihin, meron siyang relationship. Mm, yun. So, makikita natin dito, sa wake up time, o yung wake up time, anong sabi sa wake up time? 11, 9, 9, 12, 7, 10, 10, 8. Tapos yung academic performance, 3.8, di ba? So, anong sinasabi dito sa wake up time? The more na, ano ang nangyayari? Ma-observe natin, the more na mas mataas yung sa wake up time niya, mas tumataas din yung kanyang academic performance. So, meron siyang relationship. Ayan. So, relationship pa, hindi siya cause and effect. Hindi natin sinasabi na, na cause and effect. Kasi marami ding mga bagay na nakakaapekto pa sa wake up time ng isang tao bukod dun sa kanyang wake up time. Okay? Or dun sa kanyang ano. So, yon. So, kaya yun din yung ano yung sinasabi natin pagdating sa mga cause and effect. Sa cause and effect,
Doon talaga makikita mo kapag minanipulate mo to, bababa or tataas ito. Pero dito kasi sa correlational aspect, na-observe mo lang naman yung mga patterns at saka yung connection niya. At usually kapag pinag-aaralan kasi natin yung connection, alam natin din na hindi lang itong bagay na to yung factor kung bakit ganito yung nagiging outcome ng isang bagay. Kaya pag magre-research ka, doon mo pag-iisipan ano bang gagamitin ko na statistical treatment? Correlational ba to or gagamitin ko ba experimental? So, syempre kung ang perspective mo naman hindi naman controlled yung environment, may bukod doon, may iba pang mga factors na nakakaapekto doon sa gusto mong pag-aralan, 'di ba? Kung bakit nagiging ganun yung outcome. Mataas yung chance na hindi experimental in nature yung gagamitin mo or yung nandun yung statistical treatment ng mga significant difference and all that. So, alam mo na may iba pang mga factors. So, more likely po pwedeng correlational method yung pwede mong gamitin. Kasi isa lang siya sa po pwedeng nakaka-influence or somehow may connection kung bakit nagiging ganun yung outcome ng gusto mo. Parang yung academic performance. Pag-aralan mo yung wake up time, pwede mo din pag-aralan halimbawa yung tulad nung kanina, um, wake up time, ayan, eating pattern, 'di ba? Baka may impact din 'yun kung ba't ganun yung academic performance. O pwede mo rin actually tingnan yung impact sa academic performance kapag yung accessibility halimbawa ng estudyante, 'di ba? Yung kanyang socioeconomic status, yung demographic profile, pwede mo rin i-check 'yun, 'di ba? Kung meron bang connection 'yun, yung demographic profile din nila, 'di ba? Kuwari socioeconomic status, mahirap, mayaman and all, sa academic performance. Pwede mo check, 'di ba? Yan. So maraming factor, no? Hindi lang siya iisa. Mm-mm. So dito naman sa experimental non-experimental method, pag non-experimental method, pero kunwari hinahanap mo yung may pagka-cause and effect din niya, pwedeng i-consider siya as quasi-experimental. May mga ganyan tayong no, type of uh, may ganong level tayong tinitingnan. Ayan. So, dito pinakita lang dito sa table yung violence versus no violence. Ayan, may comparison group tayo. Pwede natin i-consider dito yung mga experiments nung kay Bandura, 'di ba? Nasa laboratory tapos tinabulate yung mga scores nung inobserve na mga bata after manood halimbawa ng palabas na aggressive, lumabas din may pagiging violent nila. So, ma-observe doon na meron tayong treatment condition, 'di ba? So, may control group, tapos may experimental group. Sa control group, ito yung wala tayong nilagay na treatment. Kunwari, hindi sila nanood ng any violent material before silang iharap sa bobodal, yung pwede nilang saktan. So, more likely, baka hawakan lang nila yung bobodal, check lang nila. O versus dun sa mga bata na halimbawa nanood ng violent na movie, nakita na hinahampas, binubugbog yung mga dolls. So after nila manood, syempre, itatry na nila yun dun sa napanood nila. So pwedeng mag-appear yung pagiging violent nila or pagiging aggressive nila. So ganyan example ng mga experimental method, no? So example lang to. Ayan. So, ang goal ng experimental study is to demonstrate the cause and effect. O malinaw, correlational kanina, hinahanap mo lang naman yung relationship. 'Di ba? Relationship na hindi necessarily cause and effect. So dito, cause and effect relationship siya kasi meron tayong minamanipulate. Para masabi mo kasi na experimental method ang isang bagay, meron tayong ginagawang manipulation tsaka control. Sa correlation na wala naman tayong minamanipulate Pipili lang tayo ng variable na palagay natin pwedeng may relationship dun sa outcome, 'di ba? Pero hindi mo minamanipulate. Pag sabing minamanipulate, kasama na dito yung parang kinokontrol natin siya, may ina-adjust ka doon halimbawa sa gusto mong i-adjust dun sa mga variables na meron, ganyan. Para sa makita mo na meron siyang direct impact dun sa outcome na gusto mong i-measure. 'Di ba? Ayan. So, yung example natin halimbawa na pwedeng may manipulation and control. Ayan, halimbawa, gusto mong makita yung impact nung caffeine sa mismong quality of sleep ng mga students. O, paano yung manipulation nun? So, meron kang inumin na walang caffeine, di ba? Decaffeinated siya or pwedeng as in wala talagang caffeine. Ayan, at all. Tapos isa, decaffeinated, medyo mababa ng konti yung caffeine. Kasi ang alam ko sa decaffeinated, may konting caffeine pa rin siya. Pero hindi sobrang, alam mo yun, nakakagising.
Yun. Tapos, may gantong dosage ng kape. So, kung meron kang tatlong magkakaiba. Ayun, example na yung experimental method kasi nagmanipulate ka ng dosages ng caffeine sa inumin. So, yun. At meron kang kinokontrol. So, sa control group mo, yung wala talaga siyang any caffeine na content. Oh, yun yung manipulation natin. Tawag dun sa mga minamanipulate natin mga variable ay independent variable. Yung the variable that is being assessed or yung outcome na chine-check natin, which is yung quality of sleep, ay tinatawag na dependent variable. Ayun. So makita mo, 'di ba, may direct impact siya. So, dun sa mga dosage na yun, may kita natin may direct impact yun doon kung gaano sila maapektuhan yung sleep quality nila, 'di ba? Ayan. So, yan, non-experimental method. Dito naman, nandito din may mga independent variable din tayo. Ang difference lang kasi ng mga quasi-experimental method, hindi siya kasing strict ng experimental study. Na halimbawa, talagang nandun sa loob ng laboratory, may times na parang ino-observe mo sila doon sa natural setting, but somehow medyo mayroon kang kinokontrol na part doon sa mga variable na yon. Oh, ayun. Halimbawa dito, example na lang sa nakikita natin dito, um, yung gusto nating tingnan yung yung example dito sa may letter B, no? Ang gusto nating makita dito, yung impact ng before ng therapy sa isang tao. So may before and after therapy. Kasi experimental siya. So magpapa-therapy siya. So pero syempre kailangan i-measure yung kanyang halimbawa depression score. So, meron tayong test instrument na ipapatik sa kanya para malaman yung baseline. No, okay, ito yung score niya sa specific tool na nagme-measure ng depression. After nung mismong therapy, makikita natin dapat bumaba yung score na yon para masabi natin effective. And even na makita natin yun sa raw score na bumaba siya, kailangan pa rin siyang i-compute. May statistical treatment tayo na gagamitin para makita yung significant effect, di ba? Or yung significant difference talaga ng before and after therapy. So, yun yung example ng meron tayong manipulate pero hindi siya super strict kung paano siya ginagawa sa laboratory. Kasi ito example, yung place nito kung saan siya gagawin, sa simpleng session room lang siya. 'Di ba? And meron siyang somehow connection at saka parang interaction na at some point pwedeng may contamination ng slide yung kasi depende pa rin dun sa expertise ng tao na yun, 'di ba? Para masabi natin kung effective o hindi. Kasi minsan kahit gaano kaganda yung approach, kung hindi okay yung mismong nakuha mo na 'di ba, kunwari magfa-facilitate, pwedeng meron din siya malaking impact dun sa magiging score, 'di ba? Pero syempre, i-consider natin na dapat yung pinaka-baseline requirement kung sino yung magfa-facilitate, 'di ba? Ano yung expertise na yun, yung baseline. Okay. Mga ganyan. So, marami tayong dapat i-consider kapag research para ma-make sure natin na talagang accurate and precise talaga siya. 'Di ba? So, at least nagkakaroon kayo ng idea na hindi madali yung mga studies na ginagawa natin, no? Hindi ko pa nga ito pinapa-complicate. Ito pa yung pinaka-basic, no? Matadaanan pa po natin yan. Ayan. So, yan. Maraming maraming salamat. Sana meron kayong natutunan dito sa ating discussion. Nasa psychology, meron talagang math at talagang meron tayong research, no? At malawak pa yan. Basic lang talaga yung pinakita ko para lang meron kayo kahit papaanong idea. Pero sana hindi ito maging dahilan para hindi na kayo mag-psych. Kasi talagang bahagi ito talaga ng pag-aaral natin. Kasi kung interested kang pag-aralan ng human behavior and experience, dapat naman talaga meron tayong mga metodong ginagamit para hindi tayo claim ng claim. 'Di ba? Kasi hindi tayo po pwede magsabi ng psychology says. Tapos wala naman tayong data talaga. Nakakahiya naman 'yun. So, meron tayong ganun talaga mga metodo para syempre ma-make sure natin na yung makakreate din natin ng mga, alam mo, intervention, mga programs, talagang evidence-based talaga siya. At makikita natin na meron talaga malaki impact dun sa mga taong tutulungan talaga natin. So, as early as now, talagang dapat natitrain na kayo. Ayan, with that, maraming maraming salamat sa pakikinig.